Hindi mo na raw kailangan mag-abroad para makakita ng mga apple tree. Ang isang magsasaka kasi sa Davao del Sur, nakapagtanim at nakapagpatubo nito. Paborito mo rin ba ang mansanas? Hindi mo na raw kailangan pang mangibang bansa para mamitas ng mansanas. Ang prutas kasi na to, pwede mo nang mapitas sa iyong bakuran. So yan po yung ating apples dito na proudly grown sa Kapatagan. Ang mansanas, karaniwang tumutubo sa mga lugar na may malalamig na klima. Kaya karamihan sa mga mansanas na nabibili natin dito sa Pilipinas ay imported mula Amerika at China. Pero maniniwala ka ba na sa Digos City, Davao del Sur, may nakapagpatubo na ng higit 500 apple tree? Yan ang good news na hatid ng 33 taong gulang na farmer na si Benzone. At hindi lang yan, ang apple din daw ang naging sagot para ang kanilang buhay unti-unting tumamis. So ano, ready na rin ba kayong magtanim ng mansanas? Nasa dugo na raw talaga ni Benzone ang galing sa pagtatanim. Parents ko po ma'am is both farmers, tapos dito na rin po kami isinilang. So talagang expose po kami into farming, simula bata pa po. Pero ang kanilang tinatamnan noon, hindi raw nila pagmamay-ari. Nakikifarm po ma'am in Bisaya is sa offer, yung parang katiwala po sa isang farm. Para nga raw kay Benzo noon, ang mansanas para lang sa mga nakakaluwag-luwag. Nakakakain lang daw siya nito kapag may handaan. Simula pagkabata, kapag ka merong apple, mga December, feeling namin mayaman na kami. Pero laking pasasalamat daw nilang magkakapatid na dahil sa pagtatanim ng mga magulang, umani sila ng magandang edukasyon. Kaya naman mula sa pagiging IT graduate at sales associate sa isang mall, So ito po ay tinawag kong Benzone apple na. itinulak din siya ng kanyang passion pabalik sa farming. Nag-double degree at kumuha ng kursong agriculture. Ito na yung apples. So pwede na pong itanim agad directly. Pero paano nga ba kumagat sa apple farming si Benzone? Once upon a time in 2013, From Fuji na fruit, naka-extract po ako ng 3 seeds noon habang kumakain po ako ng apples. Tapos tinanim ko po siya sa seashells. Yung 2 is namatay, yung isa nag-survive. interesado raw talaga siyang mag-eksperimento ng mga buto. Pero dahil paniniwala noon na sa abroad lang ito pwedeng itanim, marami raw ang dudang kaya niyang makapagpabunga. Wala kasing naniniwala na pwedeng mapabunga, mag-farm ng apples dito sa Pilipinas. Isa sa mga struggle is yung negativity na natatanggap mo. Pero si Benzone, hindi na lang tahan ng pag-asa. Nagtiyaga at inalagaan ito. Unang taon na nakakita po ko ng first flowers, napakasaya po sa feeling. At sinong mag-aakalang after 5 years, ang itinanim niyang buto ng mansanas, nagbunga na. Hanggang sa nakakita po ka ng mga fruit, nakain ko rin po. So ito po yung una kong apples na naitanim dito sa aming backyard, sa aming bahay. Mga 10 years ago na po itong naitanim dito sa likod ng bahay. Pagkatapos mapalaki ang kanyang first ever apple tree, sinubukan niya ang proseso ng grafting na ibabahagi niya sa Good News. So ito po yung seed-grown apple na ginawa ko pong rootstock. So ang gagawin po natin is ikakat lang po natin yan. Pagkatapos, idurugtong dito ang sanga mula naman sa matured o namumungang puno ng apple. I-insert po natin itong scion wood. And then balutin po natin ng grafting tape. And make sure na talagang mahigpit po yung pagka-tape. Dahil dito, ang kadalasang 5 years na paghihintay, inaabot na lang daw ng 2 to 3 years para ang mansanas mamunga. Ang mga bunga sa banda rito nagsisimula ng lumaki. Pagdating daw ng Abril, pitasan season na. Sa lasa, wala po talagang pinagkaiba. Pinatest rin po kasi namin yung sugar level ng apples. Kinumpare po namin sa apples na imported. Medyo mas matamis po yung ating apples dito due to sunlight exposure. Sa ngayon, nasa 500 na ang puno ng mansanas ni Benzone. Hindi pa raw ibinebenta sa merkado ang prutas. Ang kanyang pinagkakakitaan, ang pagbebenta ng apple seedlings. Na ibebenta po natin ito ng mga nasa 3,000 to 3,500 each grafted na apples.
Bukod dyan, kinilala na rin ng Department of Agriculture ang kanyang farm bilang learning site sa pagpapatubo ng mansanas sa Pilipinas. Pwedeng bumisita rito para mag-aral ng apple growing at libreng mamitas ng mga hinog na bunga. Yung apples po kasi is considered talaga siya as temperate fruit. Usual, makikita po natin sa mga place na kung saan merong winter. But yung apples din po kasi is tree po siya, so highly adaptive po siya na kinds of fruit. Pwede po natin siyang itanim kahit sa mga tropical area. Ang pamilya ni Benzo na nakikitanim lang noon, may 2 ektaryang taniman na ngayon. At lumawak na rin daw ang kanilang mga itinatanim. At nakapagpagawa na rin ng sariling bahay dahil sa mansanas. Umangat po yung buhay dahil po sa pagpa-farm itong apples dito sa Pilipinas. Nakapagpabunga na ng mansanas. Ang next goal naman ni Benzone, Isa sa mga goal ko, makarating na rin po sa ating mga local market. Mas makatulong pa po sa community when it comes to farming. wala talagang imposible sa taong puno ng pangarap. Hihintayin namin yan, Benzone, ha? Ang matikman ng mansanas na proudly bungang Pinoy. Mga kwentong may dalang inspirasyon, handog ng good news. Magandang gabi, ako po si Vicky Morales. Magsisilbi pa rin ako sa mga anak ko hanggat sa mga customer kong mahal ko na pumupunta dito na hinahanap nila ako. Naging malamig man ang buhay pag-ibig ni Aling Selly. Ang nakuha niya namang pagtanggap mula sa mga suki at anak. Thank you rin kay God. Eto, at mas mainit pa sa sabaw. Patong-patong na palitaw at biko, bit-bit ng batang naglalako sa kanyang ulo. Ba't nagkulang na to? Wala po akong kinukuha, ate. Tsaka di mo pa nga po ako binibigyan eh. Alamin sa ating eksperimento, may malasakit pa nga ba tayo sa kapwa nating Pilipino? Ano to? Oh! Hindi pa tapos ang Feb-ibig dahil ang susunod nating kwento, patunay raw na ang pagmamahalan hanggang dulo walang iwanan. Malamig ba ang naging Valentine's nyo? Huwag kayong mag-alala. Paiinitan yan ng sabaw na ito na minamahal ng maraming Bicolano. Ang lasa at mga sangkap maihahalin tulad sa beef mami, pero mas maitim at malapot ang sabaw dahil sa utak ng baboy o baka. Iniluluto kasama ang buto hanggang kumalas ang laman nito. Kung tawagin, kinalas. Hindi lang sasaya ang mga sikmura nyo. Ma-inspire pa kayong magnegosyo kapag nalaman nyong ang naging puhunan niya, 20 pesos lang. Ang 75 anyos na si Aling Selly, mahigit 45 years nang bumubusog sa kanyang mga parokyano. Laki raw sa payak na pamumuhay si Aling Selly, kaya bata pa lang, namulat na siya sa pagbabanat ng buto. Ang tatay ko manghuli lang sira. Tapos, nung edad na ako ng 15 years old, pumunta ako dito sa Naga City. Lagi akong yaya ng mga anak ng tiya ko. Sa pag-asang may aahon ang kanilang pamilya sa hirap, naipagkasundo raw si Aling Selly ng kanyang ama sa lalaking hindi niya mahal. Pag edad kong 18 anyos, may isang taong nag-imbita sa tatay na mag-asawa daw ako ng hindi ko gusto. Sabi ko, hindi ko kaya. So sabi ng tatay, nasa iyo ang pag-asa ng buhay kong guminhawa. Hindi man daw niya sariling desisyon ang nangyari, sinubukan pa rin ni Aling Selly na yakapin ang kanyang kapalaran. Sinabi ko kay Lord, tulungan mo na lang po ako, tanggapin ang lahat. Nagkaasawa ako, na hindi kami kasal, nagkaanak kaming 5. Ang ipinagpapasalamat daw niya sa lahat ay ang kanyang 5 anak. Tulong-tulong kami mag-ina, hindi sila gaya ng ibang anak na kapretsyosa. Kung anong pagkain na naihanda ko, ginisang kangkong, wala silang reklamo. Kaya mahal ko ang mga anak ko na hindi sila tulad ng iba. Bakit walang masarap na ulam? Hanggang ngayon naaalala ko yan. Pero sa kabila ng pagkakaroon ng makakasama sa buhay, ramdam daw ni Aling Selly na mag-isa niyang binubuhat ang kanilang pamilya. Kaya kinalaunan, naghiwalay rin sila ng dating asawa. At ginampanan ang pagiging ama
at ina. Kasi bilang isang single mother, siya lahat ang nag-aasikaso, siya yung nagtatrabaho para sa amin, para makapag-aral kami sa pribadong school. Siya yung nagtumayong tatay at nanay. Lahat-lahat, inako niya lahat yon na walang pagrereklamo. Pero ang talagang babago raw sa kanilang buhay, isa palang panaginip. Umano ako kay God, Lord, hindi masaya ang buhay ko sa mundong ganito. Ayaw ko po magkasala sa'yo. Buti pa po, tutulog ako, huwag mo na akong gisingin. Sabi ko, pakiusap ko. Tapos may isang matanda na lumapit sa akin sa panangingigaan. Sinabi niya sa akin, huwag ka mawalang pag-asa. Dahil sa panaginip, na-inspire daw siyang magsimula ng negosyo. Kahit hindi naman daw talaga siya noon nagluluto. At ang nakikita niya raw noon na marami sa kanilang lugar ang kinalas. Kaya nang putakbo kong palengke, bumili ako ng 1 kilong pansit, 2 pesong sibuyas, at saka bawang, 1 balot na tauyo nasa ripak. Pagdating ko sa bahay, niluto ko siya. Tapos yung maluto, tinikman ko, masarap. At ipinanganak ang kanyang sabaw specialty. Ang nagpaangat daw sa luto niya, ang nanunuot na lasa ng sabaw mula sa inilalagay niyang bungo ng baka. At natutunaw sa dilang lambot ng karne. Masarap ang sabaw ni Aling Selly, tsaka lahat ng ingredients niya is fresh. Kaya talagang babalik at babalik ang mga tao rito tulad ko. Binabalik-balikan yung kinalasan dito ni Aling Selly kasi sobrang sarap. Masarap yung sauce, mainit yung pag-serve nila ng sabaw. Pero maniniwala ba kayo na ang puhunan lang daw ni Aling Selly noong 1979, 20 pesos? Na noong panahong yon, katumbas ng nasa 1,500 pesos sa pera natin ngayon. Kaya ang pangako niya sa mga customer, mananatili ring abot kaya ang mga pagkain niya. Sa halagang 50 pesos, may kinalas at luglog combo ka na. Dagdag lang ng 10 piso, may extra itlog ka pa. Partneran mo pa ng baduya na isang uri ng pritong saging sa halagang 20 pesos at empanada for only 30 pesos. Nagkaroon ako ng kunting pera sa araw-araw na pagtinda. Inipon ko, kuya, pinagawa ko siyang bahay na yung pawid ba? Pero tulad nga sa kahit anong negosyo, dumarating din ang mga unos. Itong pandemic, ang hirap. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ngayong nagbagyo lang pa sa akin. Kung hindi kami nakakita at mayroon kami minsan, siguro mataas sa akin ang tubig. Halos ganyan na lang kataas, maabot na ang cross. Malalim mo. Ito lahat na ano dito. Pero si Aling Selly, hindi raw magpapaanod sa mga problema. Basta't para sa pamilya. Kaya higit sa mga material na bagay, ang pinakamalaking naipundar niya raw ay ang magandang kinabukasan ng mga anak. Pinagsikapan niya talaga kami na makapag-aral kasi ang sabi niya sa amin, yan lang ang maipapamana niya sa amin, ang aming edukasyon. Ang pinakamasayang nakamit ko, gaya ng mga anak ko, napatapos ko sa pag-aaral, dahil sa tulong nila, dahil sa kinalas. Gaya ng anak ko nasa New Zealand ngayon, doon siya nagtatrabaho sa hospital doon. Sa edad na 75 years old, tuloy-tuloy pa rin siya. Hindi raw niya susukuan ang mga taong mahal niya. Magsisilbi pa rin ako sa mga anak ko, hanggat sa mga customer kong mahal ko na pumupunta dito, na hinahanap nila ako. Naging malamig man ang buhay pag-ibig ni Aling Selly, ang nakuha niya namang pagtanggap mula sa mga suki at anak. Eto, at mas mainit pa sa sabaw. Just mabalos po. Thank you. rin kay God. Isang estudyante sa Taguig, naglalako ng kakanin. Sakay ng kanyang bisikleta, ang palitaw at biko, patong-patong sa kanyang ulo. Pagpatak ng alas 4 ng hapon, ang mga tao rito sa Taguig nakaabang na sa pagdaan ng isang tindero. Kapag nakita mo raw kasi siya, yak, mapapalingon ka. At kada taong nasasalubong niya, tinitingala siya. Literal.
Dahil ang mga paninda niya, wala sa bisikleta, kundi nakapatong sa ulo niya. At hindi lang ito basta isang box ha, kundi 4 hanggang 7 box na magkakapatong. Gaberenda, spaghetti. Ang tinderong in demand, ang 20 taong gulang na si Mark. Pag ano po kasi, pag nagbabalance po ako ba nagbabike, marami po akong suki, tsaka marami pong bumibili sa akin. Maraming natutuwa sa kanya dahil na kamanga-manga yung ginagawa niya. Birang magtitinda na makakabalance ng ganyan. Nakakamanga po, hirap po kaya gawin yung ganong trabaho ang ginagawa niya. Kaya lagi kami bumibili doon, ang sarap ng gawa niya eh. Bata pa lang daw si Mark, nakabulatan na niya ang paggawa ng merienda ng ina, na dati raw kusinera sa isang karinderya. Dahil single mom, ang ina na raw nila ang nagtaguyod sa kanilang magkapatid. Pero nang mag-asawa ang nag-iisang kapatid ni Mark, sila na lang ng ina ang naiwan sa bahay. Kaya para makatulong, si Mark naisipang ilako ang mga paninda nila. Dati po, nung nagtitinda po ako sa TCU po, naglalakad pa lang po ako. At para makatawag ng pansin sa abalang kalsada, ginawa niyang pakulo ang pagbabalanse ng mga paninda sa ulo. Noong 2019 po, naisipan ko na po mag-balance. Wala po nagturo sa akin, parang sarili ko lang po believe na kaya po magpatong sa ulo. Tapos po, parang talent ko na po yun. Pero nakamamanghaman tingnan, may mga pagkakataon din daw na na-out of balance siya. At nahuhulugan ng mga paninda. Na-aksidente po ako. Yung bike ko po, sumimplang, tsaka yung paninda ko. Tapos nakiga. Buti nga po, wala pong dumaan ng mga kotse. Sa oras na po yun. Nalulugi ka ba pag gano'n? Hindi naman po ako nagabon eh. Idagdag pa na ang bisikletang gamit niya wala na rin sa magandang kondisyon. Ang preno nito minsan gumagana, minsan hindi. At ang gulong at mga piyesa nito kinakalawang na rin. Yung po unang reaksyon ko, natakot po ako kasi po takaw disgrasya daw po yan. Kasi marami pong mga sasakyan, hindi mo po alam kung banggain ka na lang po yun. Sanay na po ako sa kanya kasi ang sabi niya sa akin, Mama, wag kang matakot. Inaalala ako ng Diyos. Pero kung ito raw ang paraan para makarami ng benta, tuloy pa rin sa paandar si Mark. Maaga po sinawala yung papa ko eh. Tsaka si mama lang po tumataguyod sa amin. Tsaka ako na rin po tumutulong para po may po siya, pandagdag po siya income din po. Kaya po lahat gawin, basta po matulungan ko po yung magulang ko. Kahit po mahirap man po yan, tsaka delikado po, gagawin ko po. Lalo pa at marami na ang nakapapansin at nagpo-post sa kanya online. Baliwala ang init at panganib. Basta ang mahalaga, makatulong siya sa kanyang magulang. Kasing taas ng mga box na ito ang tayog ng mga pangarap ni Mark sa buhay. Pangarap ko maging businessman. Gusto po para magtayo ng sariling tindahan. Para po sa amin po ni Mama. Kaya ang pagtatrabaho at pag-aaral, binabalanse rin niya. Kasalukuyan siyang grade 11 student. Dati po kasi face-to-face po ako dati nung grade 10 po. Ngayon po, sinabihan ko na lang po yung advisor ko na mag-modular na lang po ako para makatulong din po sa magulang ko. Pumayag naman po. Saludo kami sa'yo. Kaya naman ang Good News Team, may munting regalo sa'yo para mas mapadali ang paglalako mo. Isang brand new bike. Wow! Masaya. May carrier pa, hindi na bibili. Maraming salamat po sa Good News po. Magagamit ko po siya sa pagbibenta. At malaking tulong po ito kasi yung bike ko po, luma na rin. Tsaka may sira-sira na rin po. Dahil sa iyong sipag at dedikasyon, deserve mo yan.
Gaya ni Mark, tuloy ang arangkada sa hamon ng buhay. Balanse-balanse lang at preno-preno kung kinakailangan. Maabot din ang pangarap na tagumpay. Sa panahon ngayon, iba raw kapag may CCTV ang inyong mga bahay. Protektado ka na, may mata ka pang bukas 24 oras. Tulad na lang nitong video na in-upload ng netizen na si Joy sa social media kung saan sapol sa CCTV ng kanyang tindahan ang pagnanakaw ng kanyang paninda ng isang taong hindi raw niya inakalang magagawan siya ng masama. Pasara na ako, no? Siya yung parang last customer ko. Bumili siya ng gatas 3. Hindi ko napansin na kinuha niya pala. Bago siya dumating, binilang ko muna yun kasi lumabas ako. Kasi nga, syempre maraming nangyayari sa paligid. Dito na raw niya ni-review ang CCTV. Nakumpirma niyang may nagnakaw sa tindahan. Pero ang mas ikinagulat niya nang makita kung sino ang gumawa nito. Isa na namang eksperimento ang susubok sa malasakit ng ating mga kapuso. Ilan ang tutulong, ang ilan ang magwawalang bahala. Dito na raw niya ni-review ang CCTV. Nakumpirma niyang may nagnakaw sa tindahan. Pero ang mas ikinagulat niya nang makita kung sino ang gumawa nito. Nagulat ako, sabi ko, ala, akala ko hindi niya gagawin yun sa akin kasi nga yung asawa niya lagi nag-charge sa akin. Silang dalawa, at lagi sila dito nakaupo. Kampante ako na yung asawa niya kasi kakuntuhan ko minsan. Hindi raw niya lubos maiisip kung bakit ito nagawa ng kapitbahay sa kanya. Pagbigay ko sa akin, syempre, pag nagbibigay ka pagkain, di ba friendship yung pag ganun, pag sa iba. Sa akin kasi gano'n ako miligang mabibigay. Maliit man daw ang halaga ng ninako na tinapay, masakit pa rin daw sa kanya ang nangyari. Yung mga kinikita ko sa tindahan, malaking tulong kasi katulad ng Christmas party nila, yung mga project, yung baon-baon. Pag kailangan, kahit maliit lang ang tubo, pag matyaga ka naman sa masipag, tumasin. Ang nahuli cam na senaryo, gagawan natin ng eksperimento. Kunwaring tindera ang kasabwat nating si Trisha. Bili-bili kayo, turon. Ate, pabili nga po ng lumpia. Nabibilhan at pagnanakawan ng isa pa nating kasabwat na si April. Ito pa ito kanina, kulang ng 2. Ano-ano kaya ang makukuha nating reaksyon mula sa ating mga kapuso? Bentahan na! Ate, pabili nga ako ng, ano yan? Turon, tsaka lumpia po. Pabili nga ako. 3 piraso. Habang abala sa pag-iestima ng customer itong si tindera, umeksena na itong ating kasabwat. Magkano nga lumpia? At ibulsa ang lumpia. Bakit kulang? Aba, malay ko. Di mo pa nga ako binibigyan eh. Hindi kasi bilang ko ito kanina, tapos bumili si po. Iba po yan. Kasama yan sa bilang ko. Pero kulang ng 2 to. Ito, bumili. Ito, bumili ako sa'yo. Di ba nagkamula Hindi po, ano po yan. Iba, kompleto pa po yan kanina. Kasi nilapagkulang dito kumuha ng plastic. Wala ka pang Sigurado binibigay, ka? ate. Hindi nga, wala ka pa kinukuha. Wala pa nga. Dito na nag-alboroto itong target naming babae. At itinuro si April na kumuha ng lumpia. Wala pa Kumuha na siya. Kumuha ka na. Wala pa niyo pong po ba kinukuha. kumuha ito kanina? Wala. Meron nga. Ulit. Andito ako. Ikarap ako. Tingin nga. Ay, meron na pala eh. Meron nga. Ang tawag mo dito? Ano ba naman yan? Kitang-kita ni ate, oh. Ate, bibili ka ba? Hindi ka ba Ano ba naman yan? Bibili po ako. Bibili ka pala. Bakit nangunguha ka? Ayan, oh. Kitang-kita ni ate, oh. Ang lalaki namang ito, hindi rin nakatiis at inilabas na ang kanyang damdamin. Paano lang po niya dyan? 5 peso nga, kawawa naman sa ate, oh. Dinapag ko lang saglit kasi bumibili sila ate. Dapat nangingi ka na lang. Ititigil na natin ang eksena dahil ang mga nagmalasakit, atin ang nakilala. Sa GMA po kami. Maging patas tayo. Maliit man o malaki, kailangan patas. Mali yun, siyempre.
5 piso na nga lang yung tinda ni ate sa 10 piso, kukuhain mo pa. Pwede naman siya mangingi. Salamat mga kapuso ha sa inyong pagtindig sa tama at dapat. Turon po, tsaka lumpia. Sa huling pagkakataon, muli pa naming isinalang ang ating mga kasabwat. Bibigyan na ba kita? Hindi pa nga po eh. Ba't nagkulang na to? Wala po akong kinukuha ate, tsaka di mo pa nga po ako binibigyan eh. Wala pa naman bumibili sa akin. Si kuya pa lang, pero... ano to? Ano? Paano napunta sa bulsa mo to? Ha? Sige nga, paliwanag pa Hindi, nakita ko po kasi sa bulsa niya, kinuha niya Kaya, wala nga po. Bakit mo naman kinuha? Pero taliwas sa mga naunang eksena, imbis na magalit, tila awa ang nanaig sa lalaki. Nung kinapkapan niya, sabi parang ba't kailangan niyang gawin? Nakikita ko kay ate kasi parang gutom din siya. Parang instead na na magtalo pa silang dalawa, baka saan mapunta. Parang na lang ako na bayaran ko na lang since may extra naman ako pera. Hindi dapat tayo nag-aagrabyado, hindi dapat tayo namunguha ng hindi sa atin. Yung mula sa maliit na bagay, maari itong lumaki ng lumaki ng lumaki. Samantala, kinuha namin ang pulso ng madla hinggil sa CCTV footage na ipinost ng netizen na si Joy. At ang say nila? Hindi dapat tayo mag-knockout, dapat magtrabaho tayo ng maayos. Minsan kailangan talaga yung trabaho ka, hindi ka magnakaw. Yung ginawa niya na pag nanakaw, mali talaga yan. Lalo tinapay lang. Pwede naman kasing utangin yun o kaya hingiin pag nagugutom. Pwede naman dumiskarte na maayos eh. Sakali namang mangyari din sa inyo ang ganitong insidente, ang payo ng mga otoridad, iba yung pag-iingat pa rin at maging mapagmatyag. Kapag nangyari po ang insidenteng ito, pwede naman po kayo pumunta sa malapit sa barangay ninyo at humingi ng tulong. Bukod sa ating barangay, pwede rin naman po tayong humingi ng tulong sa ating mga kapulisan. Samantala, matapos makumpronta at pagsabihan ang kapitbahay, si Joy pinatawad na raw ang kapitbahay na nagnakaw sa kanyang paninda. Okay na ako, basta huwag niya na ulitin lalo na sa iba na hindi nakakaalam kung ano yung pagkatao niya. Sa hirap ng buhay ngayon, marami ang gumagawa ng hindi mabuti sa kapwa. Kumuha na siya, kumuha ka na. Pero paalala mga kapuso, hindi tama ang magnakaw. Ang tawag mo dito? Dapat ang hingi ka na lang. Operation Kabutihan pa rin tayo sa ating Good News Movement. Ihanda na ang mga kamera at abangan ang mga mabubuting gawa. Kapag may nangailangan, tulungan. Kapag may nasaksihang kabutihan, kuhanan. Ano mang pagtulong sa kapwa, i-video nyo at isend sa aming Facebook page o itag ang aming Facebook account. At baka ang video na nyo ang aming ipalabas sa susunod na Sabado. Dahil basta pagtulong sa kapwa, #pang-good news yan. Sana'y na-inspire po kayong maging inspirasyon sa iba. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales at tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan!